parang mabibigla na lang lahat ng mga kababayan natin dito sa San Mateo na wala silang kaalam-alam na tumataas na pala ang tubig. Sa boundary ng Marikina at San Mateo, nakatanim ang isang CCTV. Nakatulong na ito sa ilang kaso ng krimen at sa mga aksidente para makapagpadala ng rescue team. Kaya sa panahon ng bagyo, makakapaghanda na raw ng mas maaga ang rescue team. At kapag tumaas ang tubig sa ilog at umabot sa critical level na 19 hanggang 20 meters, patutunugin ang sirena na nakalagay sa lahat ng opisina ng barangay sa San Mateo. Dahil sa may sirena sa Barangay Banaba, sa boundary, pati raw mga Marikenyo maaabisuhan. Tapos nalalaman din natin kung saan tayo magpapadala ng tulong. Kaagad, agad-agad, no? Malalaman natin. Tapos yung totoong sitwasyon, malalaman talaga natin. Medyo may pagbabago ngayon. Kasi malayo pa lang sinasabi na eh. Okay na, makapaghandaan agad. Mahigit 34 na CCTV ang balak ng munisipyong ikabit sa peligrosong lugar. 4 dito sa ilog magmomonitor. Nagpundar na rin sila ng generator para gumana pa rin ang CCTV kahit mawala ng kuryente at balak pa nilang magkabit ng solar panel. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maging mapanuri po kayo sa pagbili ninyo ng mga produkto, lalo na yung may kinalaman sa kalusugan. Ito po naganap sa Luzon ng Davao. Pinagkukumpiskang iba't ibang produktong pampapayat. Hindi kasi sila ligtas, nakitaan pa ng sangkap na paggawa ng shabu. Nakatutok si Teco Campo ng GMA Davao. Samot-saring produktong papapayat ang nakumpiska ng pinagsanid na puwersa ng Food and Drug Administration at Santa Ana Police dito sa Davao City kahapon. Kaong-kaong papapayat ang nakumpiska mula sa tindahang ito na nagbibenta ng ipinagbabawal na slimming product tulad ng Brazilian 7-Day Slimming Coffee, Cell Life Slimming Coffee, Leisure 18-Day Slimming Coffee at Pearl White Slimming Capsule. Ayon sa Food and Drug Administration, nakitaan ng amphetamine ang mga naturang produkto. Ang amphetamine ay isang sangkap sa paggawa ng shabu. Kabilang sa epekto ng amphetamine ay ang kawalan ng ganang kumain at ang hindi pagtutulog. Amphetamine, this is ang precursor siya for shabu, so dili ni siya maayo sa atong health, no. And these products are already ordered by the FDA for seizure and confiscation. Kahon-kahon pang unregistered na slimming products ang nakumpiska sa pag-inspeksyon ng iba pang tindahan. Babala ng FDA, maging maingat sa pagbili ng mga produkto at siguraduhin registered ang mga ito. Kinukuha natin for sampling, for analysis sa laboratory, at the same time for product registration, because we don't know that this other coffee might also contain these harmful substances. Tumanggi naman humarap sa kamera ang mga may-ari ng tindahan. Kasong paglabag sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 ang isasampa laban sa kanila. Tec Ocampo, Nakatutok, 24 oras. Ipinasubok sa ilang senador ang paggamit ng PCOS machines para ipakita ng COMELEC at Smartmatic ang kahandaan nito sa eleksyon sa susunod na taon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Marami ang bumilib sa dali at bilis ng pagboto at pagbibilang ng resulta sa kauna-unahang automated national election sa bansa noong 2010. Ang precinct count optical scan o PCOS machines na ginamit noon sa eleksyon 2010 ang siya ring gagamitin sa eleksyon 2013. Pero di tulad noong 2010 kung saan Smartmatic labang ang partner ng COMELEC sa pagsupply ng makina, technical support, transmission ng resulta, warehousing at iba pang special services, sa 2013 ibibiding na itong lahat. We'll follow the procedure that was adopted in the 2010. Kaya lang iba, in the sense na iba na magpo-provide ng mga services. Si Senator Coco Pimentel, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, sinubukan ng PCOS machine sa isang mock election sa Senado kanina. Sa initialization ng makina, maglalabas ito ng ulat kung may laman ang boto ang makina. Dapat 0 ang resulta sa simula. Magkakaroon lang ng lamang boto kapag may nascan na itong balota. Makikita sa LCD screen ng PCOS machine kung sino-sino ang mga ibinoto. Matapos subukan ng ilang senador, mga taga-senado naman at ilang bisita ang pinasusubok sa PCOS machine. Bahagi ito ng briefing na ibinibigay ng Smartmatic at ng COMELEC sa ilang mga senador para ipakita ang kanilang kahandaan para sa eleksyon 2013. Kumpiyansa naman si Senate President Juan Ponce Enrile na tulad noong eleksyon 2010, walang magiging dayaan sa eleksyon 2013 gamit ang mga PCOS machine. Akong
gumawa nag-canvas ng boto ng presidente at vice-presidente. Bago ko pinasukan yun, pinag-aralan ko muna yung makina kung merong kalukuhan. Kumbinsido ako na mahirap magdaya. Pabor din sa automation si Pimentel. Pero bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, trabaho raw niyang pagdudahan ng sistema para masigurong walang magiging aberya sa eleksyon. So far, so good. Tina Panganiban Perez, sa Hatutok, 24 Oras. Patok sa internet ang ilang video ng mga chikiting na nakakaliw kung kumilos. Tulad na lang ng video ng isang batang todo indak sa isang malungkot na kanta at 2 sanggol na nag-aagawan dun sa tinatawag na pacifier. Narito ang pagtutok ni Lea Alvis. Nagharap sa isang matinding laban ang 2 babing ito, ang pag-aagawa ng pacifier o patupat. Pareho silang ayaw patalo. Hindi naman nagkasakitan ang 2 baby. Ang videong ito mahigit 1 milyong beses nang pinanood sa Yahoo screen. Patok naman sa YouTube ang video ng batang babaeng ito na bigay todo sa pag-indak at pag-emote sa breakup song na Somebody That I Used to Know. Animoy performer at nakaka-relate sa lyrics ng kanta. Halos 600,000 beses nang pinanood ang video mula nang i-upload noong nakarang buwan lang. Tila hindi naman malaman ng batang ito kung matutulog siya o kakain ba siya ng ice cream. Kahit pa nayuyuko na sa antok, pilit niya pa rin ninanamnam ang hawak na ice cream. Porsigido naman ang isang aso na makita ang batang nasa kama sa videong ito. Paulit-ulit ngang tumatalon si Bantay. Tila gustong umakyat ang kama pero bigo siya. Mahigit 1 milyong beses nang pinanood ang videong ito sa YouTube. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Sam Pinto na sorpresa ng muling tanghalin Sexiest Pinay. At 24 Oras at iba pang programa ng GMA at GMA News TV, kinalala sa 2012 US International Film and Video Festival. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.